Pakinggan muna natin ito. Meron na naman pong pahayag itong si Banat Bay tungkol nga sa napabalita na kung ano ay posibleng pagsuspende kay Mayor Baste Duterte ng Davao City. Tingnan natin, panuurin muna natin. Ito ang gigipit nila kay Baste. Diba? Alam niyo kung saan? Dahil si Mayor Baste ipinagpatuloy ang gera laban sa droga. Yan ang dahilan kung bakit ginigipit ang isang Mayor Baste Duterte. Dahil po yan sa paglalaban sa mga turugista. Hanap ng tutsang kalabaw. Bakit naman naging masama ang lumaban sa droga? Hindi, ako nagtatanong lang ako, bakit naging masama yun? Kailan ba naging masama lumaban sa mga drogista? Paano mo masasabing may kalayaan kung mga nagnanais lang ng pagbabago? Halimbawa, yun. Anong sabi? Nagnanais daw ng pagbabago etong si Baste Duterte. Yun yung unang pumasok sa atin sa isip ko nagnanais ng pagbabago. Hindi. Sa tingin ko hindi. Sa tingin ko ang gusto nila ay manatili sila sa kung ano yung kanilang nakagawian, yung paghahari-harian nila. Walang pagbabago na gusto etong mga Duterte. Gusto lang nila na manatili sa pwesto at sila ay patuloy na maghari-harian. Sa tingin ko, yun yung pinupunto. Sa tingin ko, yun yung totoong hangarin na itong mga Duterte. Lalo na po itong Davao City Mayor na ito. Anong sabi ni Banat Bay na ang dahilan ng panggigipit daw ay ang pagpapatupad din daw ng war on drugs na itong si Baste dyan sa Davao. Yun daw ang dahilan ng posibleng pagkasuspende. O talaga? Yan ba talaga? Hindi ba alam kung ano yung totoong dahilan? Wala namang galit. Actually, napakaganda. Nalabanan talaga natin ang droga. Napakaganda na merong mga tao na gustong labanan ang illegal drugs dito sa atin dahil yan po ay sakit ng ating bayan bukod syempre sa fake news. Walang masama kung nasa tamang proseso ang paglaban sa droga. Walang masama kung walang mga inosente na posibleng madamay dito sa war on drugs. Wala po talaga. So sa tingin ko, hindi naman yan ang pinakadahilan ng posibleng pagkasuspindi nga na si Baste Duterte. Ipagpalagay na lang natin, noong mga panahon, gusto daw labanan ng Malacanang. Kung natatandaan niyo po itong press secretary dati na si Angeles, Trixie Cruz Angeles, di ba gusto nilang labanan ang fake news? Kayo, ikaw, Mr. Banat Bay, halimbawa, walang masama na labanan din natin ang fake news. Katulad ng sinabi ko na wala ring masama sa paglaban ng sa illegal na droga. Wala po talagang masama. Ang problema kasi dyan, sino ba ang lalaban? Sino ba ang kayo? Halimbawa, lalabanan nyo ang fake news? Ay paano masasawata ang fake news? Kung kayo mismo ang pinagmula ng fake news. Halimbawa, paano masasawata ang droga? Kung ang napapabalita na napakaraming positive, halimbawa, ay nasa Davao, na ang pinakamalaking shipment ng mga droga ay naandyan sa Davao, ay sino maniniwala sa mga gusto nyong, sa mga advocacy na yan, na gusto nyong labanan ang droga, gusto nyong labanan ang fake news? Wala talaga. Yan po ay nagiging katawa-tawa. Kayo pa talaga yung may gana na labanan halimbawa ang fake news. The same way, ang mga Duterte pa talaga ang may karapatan, ang may ganang labanan ang illegal drugs dito sa atin. Paano? Paano nyo lalabanan ang mga sarili nyo? Sige nga, ipag-untog or untog nyo sa pader yung mga sarili nyo nang kayo'y matauhan na ang kinakalaban nyo, mga sarili nyo. Yan po ang nakakatawa. Yan po ang hindi katanggap-tanggap na talagang kayo ang lalaban sa fake news, na kayo talaga ang lalaban sa war on or sa illegal na droga dito sa atin. Di ba napaka-ironic? Kayo yung mga pinagmula na itong mga problemang ito, tapos lalabanan nyo. Paano? Galit.